Okay, let's have situation 3. The beam shown has the following data. For the beam, you have B by H, 350 by 550. So, 350 ito, 550 itong H. Tapos yung reinforcement sa top, tatlong 28 millimeter diameter. Reinforcement sa bottom, 5 na 28 millimeter diameter. Clear concrete cover is 40. Web reinforcement diameter is 12 mm. Given lahat, FC prime, FY, FYV. Tapos given ulit yung raw balance. Okay? So, kapag binigay yung raw balance, like I said, baka ang pinapagamit dito is NECP 2001. Kasi madalas ganun eh. No? The beam having a length of 12 meters simply supported at the left end and at a 0.3 meters from the right end. So, bali, yung beam natin dito, ano siya, simply supported na merong overhang. No? So, mamaya natin i-drawing. Pero ang tinatanong sa atin, number 1, determine the positive nominal moment capacity of the beam. So, pinapahanap yung nominal moment capacity ng beam. Tapos, determine the negative naman, nominal moment capacity of the beam. Okay. So, bago tayo mag-compute ng nominal positive tsaka negative, no, lalong-lalo na doon sa positive moment, so i-check muna natin kung ito bang reinforced concrete na to ay currently doubly reinforced or do we need to consider it to be a doubly reinforced. So, para malaman yon, again, we are using here, no, because binigay ito. No, it's safe to assume in the board exam na you are being asked to use NSCP 2001 kapag binigay yung raw balance. Okay? Kasi ipapa-compare niya sa'yo kung yung bang raw max niyan lagpas or hindi. Kapag lagpas, doble yun. Kapag yung raw, mas mababa sa raw max, single lang. No? So, well, ano ba ang raw max ng NSCP 2001? That is just 75% ng raw balance. O, computein natin. So, 0.021. Okay? Tapos, kumpitin natin yung raw nung tension steel. Ito nasa ilalim. No? So, kung positive moment, so lagyan ko lang muna ng comment dito sa baba. For positive moment, okay, tension is at the bottom. Yung positive moment. Tension is at the bottom. Yan. So, ibig sabihin, ito yung tension steel natin. Okay? So, dahil yan ang tension steel, i-define natin yung steel ratio. No? Diyan. So, that is AS over BD. Kunin muna pala natin yung effective depth. Ito yung magiging effective depths for positive bending. Kasi nandito yung tension steel. Okay? So, gusto ko lang din i-redefine or linawin na ang effective depth ay sinusukat natin mula sa extreme concrete compression fiber. Extreme concrete compression fiber. Doon natin sinusukat palagi, mula doon natin sinusukat yung effective depth according to NSCP. You can read that up later. So nakalagay sa NSCP na yung definition ng effective depth ay yung layo ng reinforcement mula doon sa extreme compression concrete fiber. Paano po nalalaman yung extreme compression concrete fiber? Unang-una, pag sinabi mo yung term na extreme, ibig sabihin yun nasa pinakalabas. Extreme, di ba? Compression, ibig sabihin yung compression side. Paano po nalalaman yon? Depende sa klase ng bending. Kung ang bending mo ay positive, edi yung compression mo nasa ibabaw. Kaya dito tayo ngayon, kapag positive yung bending. No? So, ito ngayon yung effective depth natin. Papunta sa tension steel natin or sa steel na to. Okay? So, we will have 550 minus, binigyan tayo ng clear cover, 40. Tapos ima-minus pa natin yung sa stirrups, 12.
Tapos ima-minus natin yung kalahati nung main diameter. So 28/2. Ayan. So that's 484. Okay. Ngayon, ipakita ko din, paano naman sir kung ano yan, negative bending. No? Pag negative bending kasi baliktad, di ba? No? So kung mapapansin niyo since yung arrangement natin ay same lang, bali magiging extreme concrete compression fiber, ito nang nasa ilalim. Tapos ito na may magiging tension mo. Okay, magbabaliktad lang. No? But anyway, focus muna tayo dito sa positive bending. So we will have AS, ilan yan? 5, no? 5 pi/4 times yung diameter ay 28 squared over BD. So yung B natin is 350, yung D natin ay 484. And that is 0.018. Okay? At dahil mas mababa yan sa Romax, no, therefore, analyze as singly reinforced rectangular beam. Okay? So, ibig sabihin, pag magko-compute tayo ng nominal moment capacity niya, hindi natin sasama to. Kumbaga, hindi natin yan kailangan. No, hindi siya kailangan kasi hindi naman naging over-reinforced to eh. No, under-reinforced pa rin to. Okay? Or ibig sabihin tension controlled pa rin, no? If that's another term, no, for that. But anyway, dahil ganun, o di masisimplify yung analysis natin for positive bending. Okay? Tapos, oo nga pala, sa drawing, ano siya, para siyang T-beam, no? Kaya lang, pwede sana to i-analyze as T-beam. Kaya lang, wala naman kasing binanggit sa problem dito tungkol sa, una, yung span, tapos yung spacing, no? Yung spacing ng mga, kasi di ba para malaman mo effective flange width dito, kailangan mo yung spacing ng mga beams natin. So walang binanggit na ganun. So dito, ibig sabihin, pinapagamit lang dyan is ito lang. Okay? Etong ano lang, rectangular section lang. Okay? So, analyze as SRRB. So parang ganito na lang yung analysis niyan. Ayan. Ito yung ano, 28 mm diameter. No? Kasi effective depth natin, 484. Tapos ito ay 350. Okay. So once again, ito na naman yung neutral axis kunwari natin. Mula sa extreme concrete compression fiber, tawagin natin yun na C. Tapos ito naman yung depth of compression block. So ilayo ko lang to ng konti. Tapos ito naman yung magiging depth of compression block natin. Na tinatawag natin na A. Okay? Um, Tapos, alam natin na yung force dito, tinawag mo na T, tapos yung force dito, tatatawagin natin na C, yun yung compression from the concrete. Ito naman is yung tension from the steel. Dapat equal yan, no? Dapat balance. So, ngayon, dahil nag-a-analyze tayo, hindi tayo nagde-design, gagawin natin, dalawa lang yung formula na sinasabi ko, di ba? Laging ito lang, C is equal to T, tsaka MU is equal to VMN. Yan lang, lagi. So dahil wala naman tayong MU kasi nga hindi naman tayo nagde-design eh. So dito tayo umpisa. So C equals to T. So yung C natin is 0.85 FC prime. Yung area netong blue is AB. Equals yung area ng steel times stress ng steel. Okay? Pero dito, i-assume natin kasi hindi tayo sigurado kasi analysis ito, hindi siya design. So pag design, sabi ko, ito laging FY na. Pero pag nag-a-analyze, hindi tayo sure kung yung nailagay ba na bakal ay sobra na kung saan hindi na sila mag-yield, no? So, well, dalawa yung pwede natin gawin. Pwede natin itong palitan ng formula niya na merong 600, no? D minus C over C. Or
pwede mag-assume ka na lang muna na mag-yield yung bakal, no? So, lagay ko na dito, assume steel yields. So, gagawin ko na tong FY. Okay? And then, check lang natin mamaya kung mag-yield talaga. So, ang masasolve natin dito is yung depth ng compression block. Okay? Pakita ko na lang dito sa calculator. So, we have yung area natin, di ba, 5? 5/4 times 28 squared. Tapos, inassume ko na mag-yield yung bakal as 415. Ayan. 415 yung binigay. Tapos, over, divide ko na yung 0.85 FC prime. Yung FC prime natin. Ito, 28 times B na 350. So, yung A na lalabas, 153.38. Okay, tapos check natin yung C. Yung C ay, di ba, A over beta 1. Tapos yung beta 1 natin is once again, kung ang FC prime mo ay mas mababa sa 28, mas mababa or equal sa 28 megapascal, ito ay 0.85. And in this case, yung FC prime natin is 28 megapascal. So 0.85 itong beta 1 natin. Okay, so divide natin ng 0.85. So ito yung magiging C, 180.45. Nakalimutan ko. Store ko lang muna sa calculator. Store natin sa C. Yan. So we have 180.45. Okay, at yung pan-check natin is yung actual stress sa steel, di ba? 600 D minus C over C. Okay, so saan galing yan? Galing po yan sa strain diagram. Pakita ulit natin. Para sanay na dito sa strain diagram. Strain diagram. Okay? So, ang strain ng concrete, matic yan, 0.003 according to the code. Tapos, dito, dahil yan ay neutral axis, 0 yung strain dyan. Tapos, dito naman, yung strain ng steel. Na kung saan, ang strain ng steel from the Hooke's law ay Fs over E. Okay? So, ngayon, by ratio and proportion, ito ay magiging D minus C. So, sa taas, we will have 0.003 or gawin natin baliktad. Hindi, wag na. 0.003 over C equals Fs over E over D minus C. Tapos, itong E na to, di ba 200,000? Kasi E ng steel yan eh. 200,000 megapascals. Kaya pag in-cross multiply mo yun, yung 200,000 dito sa 0.003, lalabas siya 600. Okay, tapos kapag kin-cross multiply mo para makuha yung Fs, magiging 600 times D minus C over C. Ayan. So, doon galing yun, no? Doon galing to. Anyway, ano yung actual stress ng steel kapag ayan yung C? E di, we will have 600 times D. Ano nga ulit yung D natin? Um, ito. 484. 484 minus C over C. And lumabas 1,009.3. 1,009.3 megapascal, which is larger than your Fy. Okay, so therefore, correct assumption. Okay? So, ibig sabihin, tatanggapin natin to as our A. Tatanggapin natin yan. Okay? So, now that we have the A, we can now define our nominal moment capacity. Ano yun? So, mag-moment ka lang kahit saan. Pwede ka mag-moment dito para ito yung iikot or pwede ka mag-moment sa centroid dito para ito yung iikot. Tapos, ang moment arm niyan palagi ha, kapag rectangular,
That is D minus A over 2. Okay, yan yung moment arm. Okay, kasi effective depth ito, ibabawas mo to, ano ba to? Di ba half yan ng A kasi yan ay rectangular. Okay, so we will have Mn is equal to either pwedeng yung C, D minus A over 2, or pwede rin yung T times D minus A over 2. So in this case, yung T na lang yung gagamitin ko, guys. Kasi ano na yan eh, ASFY lang yan, yung T. Okay, so again, nominal lang yung pinapakompute, no? Walang reduction factor. So AS natin is once again, ilan yun? 5, no? 5 area na tigto 28, FY, effective depth, minus A. Yung A na gagamitin, ito na. Pinakuha mo na natin. Over 2. Okay? So our nominal strength would be equal to okay, so that is this is in Newton millimeter. In kilonewton meter, divide mo lang ng 1 million. So 520.4 kilonewton meters. So that is the nominal moment strength for positive bending. Sa pangalawang tanong, determine the negative nominal moment. So pag negative naman, baliktad lang, no? Bali, ito naman yung tension steel. Okay? Tapos kapag chinek mo yung raw niyan, ito nga, hindi lumagpas ng raw max eh. Lalo na to. Di ba? Kasi mas konti sila. Kaya sigurado tayo na singly na analysis ulit ito. Okay? So pakita ko lang sa calcu. Yung raw niyan, kapag ito yung ginawa mong tension steel, is tatlong pi over 4 times 28 squared. Tapos BD. Yung BD natin, 350. Tapos yung D natin, dapat dito na. Dito na. Ito na yung D natin dapat. Okay, kasi pagka negative bending, ito naman yung magiging extreme compression fiber. Ito ay kapag negative yung bending. Ito ay kapag positive yung bending. Okay, kaya lang, kung titingnan nyo maigi, parehas lang din lalabas dyan. 484 pa din. Kasi kung titingnan mo yung competition, this is still 150. Ibabawas mo yung concrete cover, ibabawas mo yung stirrups, ibabawas mo yung kalahati ng 28. Kasi parehas lang silang 28 eh. Kaya lalabas dito, 484 pa din. Okay? Pero gusto ko lang i-emphasize na yung defective depth, sinusukat mo palagi sa extreme concrete compression fiber. Alright. So, for negative bending, bali magiging itsura, ganito na. Ito naman yung tension steel. As ine-neglect natin yung steel dito sa ilalim kasi supposedly compression steel yon, no, kapag ka negative yung bending, no? So for negative bending, tension is at the top. Okay? Pero dahil nga hindi naman lalagpas ng raw max ito, okay, we will analyze as singly reinforced rectangular beam. Okay? So ganun ulit, andito yung neutral axis, no? Tapos ito yung sa steel, tapos andito yung compression block, tapos ito yung ulit yung depth ng compression block. Ito naman yung magiging C natin or yung location ng neutral axis. So mapapansin nyo ulit, para emphasize ulit ng mabuti, lahat yan sinusukat galing sa extreme concrete compression fiber. Okay? Kagaya dito. Galing lahat yan dito. Extreme concrete compression fiber.
Okay. So, once again, meron ditong tension, meron ditong compression. So actually, ang process dito, same lang kanina. Okay, so gagawin ulit natin, C equals to T. And that is 0.85 FC prime AB is equal to AS ng steel, tension steel, times, gagawin kong FY kasi i-assume ko ulit na steel yields. Pero dito halos sigurado ako na mag-yield yung bakal. Bakit? Kasi kanina nga, nung 5 sila, nag-yield na eh. E paano pa ngayon, na 3 lang sila. Okay? Pero check pa rin natin to make sure, no? So anyway, A ay magiging equal sa um, 3 pi over 4, 28 squared, ito yan. Tapos 415 over ito, tsaka to. 0.85 FC prime, 28. Tapos yung B natin, 350. 350. Okay, so our A here would be 3 pi over 4 times 28 squared times 415 over 0.85 FC prime 350. So 92.03. Okay? Dito na lang, sa calcu na lang na. Sa calcu ko na lang papakita. Di ba, kukunin mo yung C. Divide mo ng 0.85. C na yan. Tapos check mo yung Fs. 600 times D minus C over C. 2,082. Ang laki, no? So, yan yung stress sa steel. So, lagpas na lagpas sa 415 na Fy. So, lagay ko lang dito, upon checking, Fs, no? Steel yields. So, tama ito. Ito na i-adapt natin. So, punta na tayo ngayon sa Mn. So, Mn is equal to T times D minus A over 2. So, therefore, we have 3 times pi over 4, 28 squared. Ito yung AS. Ito yung Fy, di ba? AS, Fy times D minus A over 2. So, our nominal moment strength would be equal to, ayan. Tapos, ito yung, ano niya, okay, 335.76 kilonewton meter. Okay, and from the choices, that would be, okay, approximately letter D. Okay? Next, determine the maximum uniform load that the beam could support. Allowable shear strength of concrete is 0.9. So, binigay niya na yung allowable shear strength ng concrete. Spacing of stirrups is 150 millimeters. Ayan. So, pinapahanap yung ano yung maximum unit. So, this time, i-drawing ko na to. Itong statement na to. Yung beam daw 12 meters, tapos merong support sa left, tapos merong support sa right, 3 meters from the right. So, bali ganito yung itsura ng beam natin. Okay. So, hinahanap lang dito, ano tong W? Ano yung maximum W na pwedeng i-apply? Okay, so para makuha yon, analyze muna natin, no? Meron namang mga ano mga moment capacity. Okay? So anyway, ang tanong, maximum uniform load that the beam could support. Okay? So um
i-define muna natin yung mga reactions. So, bali ano to 12 to lahat. 12 yan lahat. Pero sabi niya, yung support daw dito sa kanan, 3 meters lang. So, 3 meters ito. So, ibig sabihin, 9 meters ito. Okay? So, kunin natin yung reaction. Yung reaction dyan would be, tawagin ko, R2, R1. So, pag nag-moment tayo sa left point, we will have WU times buong length 12 times 6, di ba, kalahati, equals R2 times 9. So, yung R2 natin will be equal to 8, no, 8 WU. Tapos, pag nag-summation of forces ka naman para makuha yung R1, so R1 will just be equal to yung WU times 12 minus yung R2. And that gives us 4W. Okay, so dito pwede mo i-drawing yung shear diagram if you want. No? So, mayroon pa dyan. Taangat to. Ganyan, no? So, bali, ito yung, kasi ano to 4W. Ito naman, 8W. So, ibig sabihin, ito, 4W. Tapos, galing sa 4, mag-minus tayo ng 9. So, negative 5. So, that's why nandito siya, 5W. Tapos, meron ka reaction nito na 8. So, magpa-plus ka ng 8. So, magiging 3W. So, 3W. Tapos, mag-minus ka na naman ng 3W. So, magiging 0. Okay? Ayan. So, yun yung shear diagram natin. Tapos, para sa moment diagram, okay? So, area nito, so, kunin mo muna yung length na to. Ayan. So, by ratio and proportion, x over 4, itong nasa kaliwang triangle, equal dito. 9 minus x over 5. So, hindi ko na nilagay yung W kasi magka-cancel lang din naman. And then from here, pag sinolve mo yan, ang lalabas na x dyan ay 4. Okay, so 4 ito. So, lumalabas 5 ito. Okay, so anong area nun? So, ang area nito is 1/2, 4 times 4, which gives us 8W. So, gaganyan. Kasi ma-minus mo tong area na to, no? Minus 1/2, base is 5, height is 5W. So, magiging negative 4.5. Okay, tapos ipa-plus mo na naman tong area na to. So, plus 1/2, 3, tapos 3 to, di ba? Times 3. So, that gives us, tama lang, 0. So, yan naman yung moment diagram. Okay? So, based on the moment diagram, lumalabas na yung maximum moment natin na positive ay 8W. Yung maximum negative natin ay 4.5W. Okay? So, hindi lang yon. Kailangan din natin hanapin yung maximum shear, no? So, actually, sa diagram, makikita mo na kagad na yung maximum shear ay ito, no? 5W. Okay? So, dapat i-compare natin yan doon sa capacity, no? Yung shear capacity ng reinforced concrete. So, bago tayo mag-solve ng kahit ano, kumpitin muna natin yung design shear strength.
Okay, di ba yun ay VVN? Okay, so wherein yung VN natin is VS plus VC. So doon sa problem, may binigay na VC. Pwede mo naman computein, pero binigay niya na eh. 0.9. Ito oh, binigay niya na eh. No? So gamitin na lang natin yan. Tapos may spacing ng stirrup, so di gamitin din natin yan para makuha yung VS. So, okay, so 0.9, ang iingatan nyo lang, di ba yung formula ng VC is 0.17 square root of FC prime BD. Okay, so guys, ito yan ha. Para maintindihan nyo yung formula, etong BD, area yan. Diba? Ito yung allowable stress. Kasi force to eh. Diba force is equal to stress times area. Kailangan nakikita natin yung formula na yan, ng ganyan. Okay? So yung binigay niya sa atin na 0.9, ito yun. Hindi pa yun yung VC. Okay? Kaya yung VC natin ay equal sa 0.9 megapascal times B. Ano yung B natin? 350. Tapos yung D natin, balikan ko lang ah. Yung B natin 350 tapos yung D natin is 484. Okay? Tapos para maging kilonewton, divide mo lang yan ng 1,000. Okay? So ang VC natin would become 152.46 kilonewton. So yun yung shear strength provided by the concrete. For steel naman, that is AV FYVD over S. Okay? Tapos yung spacing binigay, ano? Ano yung spacing dito? 150 ata. Ito, 150. So, binigay naman. Tapos, ilang legs? Pag nag-crack yan, dalawang legs. Ito, tsaka to. So, dalawa lang. Dalawang 12 mm. Okay, dalawang 12 mm. So, we have dalawang pi over 4, 12 mm squared. FYV pala. 275 ba? Check ko lang, ano? FY ng shear. Ito, 275. Okay? And then, spacing is 150. And again, i-divide mo lang yan ng 1,000 para maging kilonewtons. So, 200.71. Okay? So, therefore, our design strength would be equal to 200.71 plus 152.46. Okay? And then guys, yung fee natin, like I said, nung NSCP 2001 at 2015, magkaiba. Pero sa problem kasi na to, yung context niya may pagka 2001 eh, dahil yung raw balance yung binigay. Kaya gamitin na lang natin yung sa fee ng 2001, no? Which is 0.85. Okay, so yung magiging nominal strength natin ngayon, or yung, rather, yung design strength na pala, is 300.19 kilonewtons. Okay? Tapos sa mga sa mga moment, take note ang binigay lang sa atin dito mga ang mga sinolve lang natin is yung mga nominal. So design strength natin diyan, mumultiply pa natin ng 0.9. Okay? So for positive bending,
Ang design strength natin is 0.9 ng 500. Ilan yung sagot natin kanina? 520.4. So that's 468.36. Okay, and then for negative moment, yung capacity natin, 0.9 of 335.76. So that's 302.18. Ayan. Okay, so bakit ko sinabi lahat yan? Kasi dito, i-compare natin dapat yung capacity. Let's say, for example, sa positive bending, dapat yung MU ay na positive, hindi dapat lalagpas dun sa capacity natin sa bending moment ng positive, which is 468. Okay? Ano ba tong maximum positive bending natin? Ito yun, 8 WU. 8 WU should not exceed 468.36. And that gives us 468.36 over 8. So that gives us 58.55. Okay? Yan ay base sa positive bending. E paano naman yung base sa negative bending? So ganun din, yung maximum natin na negative bending, hindi dapat lalagpas sa capacity natin for negative bending, which is 302.18. So ano naman yung negative bending natin based sa loading condition? Ito naman yun, 4.5 WU. So therefore, yung WU natin should not exceed, okay, 67.15. Okay? And then lastly, no, hindi niya naman binanggit kung base saan no? Binanggit niya lang lahat, binanggit niya lang din kasi yung nominal strength ng shear. So ito naman 'yon. So ikaw compare naman natin yan saan? So if you said dito, so diba pag i-compare mo yan dito, equate mo lang yan So magiging ano siya? 300.90, divide mo lang nitong 5, di ba? At ang lalabas na sagot ay 60. Pag ginawa mo yan, mali. Mali yun. Bakit? Hindi po ito yung gagamitin mo na shear force. Why? According sa design code, ang critical section for shear is at D distance from the face of the support. Remember that? Nasa D. So wala dito yung critical section for shear. Nandito, pwedeng nandito, D distance, o di kaya nandito sa right side. Whichever is larger. Or pwedeng nandito. Kaya lang kasi sa lahat ng yan, ito pinakamalaki. So it is safe to say na yung mas malaking critical section ay itong section na to. Okay? So ibig sabihin, solve natin ano yung magiging shear force sa critical section for shear. I remember that, no? Oo nga pala, nasa choices pa naman yun. Ayan, no? Okay? So baka magkamali, no? So ingat, no? Ingat sa mga ganong patibong. So, kunin natin yon. So, pwede mo kunin dito sa ratio and proportion, pero ako, I prefer a method of section na lang. Is a method of section din yung nasa right side. Kulang yung papel ko. Nagdag tayo.
Okay. So, yung method of section ko yung right side. Ito yung D. 0.484 meter. Ito yung reaction natin dito. Di ba yan ay 8 WU? Okay, so gusto ko lang malaman ano yung ano dito, shear. Ayan yung VU natin. No? Critical section, sorry, the maximum shear at the critical section. No? So, dito, mas madali kasi kung ganyan eh. Summation of forces lang. So, magiging VU um, is equal to 8 WU, yung R2. Tapos itong downward force ng WU. So, minus, ilan to? WU times 3 plus 0.484. So, 3.484. So, yung VU natin dapat 4.516. 4.516 W. Yan dapat, no? Ito kasi, ito yung maximum shear na nararanasan ng buong beam. Kaya lang sabi sa code, kapag reinforced concrete, yung critical section for shear is found at the D distance from the face of the support. Okay, not at the support itself. Alright? So therefore, i-compare natin ito dito. Okay? So dapat yung VU hindi lalagpas sa VVN na equal sa 300.19 kilonewtons. So ito ngayon ay 4.516 WU should not exceed 300.19. So yung WU natin should not exceed 66.47. Ayan. So meron tayong tatlo na possible answer. Ito, tsaka to. Okay? Among the three, which one will govern? Of course, the governing is the smallest. Kasi yun yung pinaka-safe, yung pinaka-mababa. Kasi tingnan nyo, inequality nga to, yo. Ibig sabihin ito, hindi pwedeng lumagpas dito. Para hindi ma-overstress yung positive bending. Ito naman, hindi pwedeng lumagpas dito para hindi mo overstress yung negative bending. So between the two, ito yung mag-govern, no? And kapag kinompare mo yan dito, mag-govern pa rin to. So actually, ito dapat yung tamang sagot, no? Okay? So, ang tamang sagot dito is dapat, no? Actually guys, ginagawa ko lang yung ibang mga ano dito tanong tapos ginagawa ko lang din yung mga choices. Actually nagkamali ako ng lagay ng compute, no? Sa dalawang to ata, ito tsaka to. So dapat ito 58. Ito dapat yung 58.55. Okay, tapos ito dapat yung 67 point something. Point 15. Nung ginagawa ko kasi yung choices, nung sinosolve ko to, ngayon ko lang din na-realize, no, na nung sinosolve ko yung, yan, hindi ko na-multiply ng factor. Hindi ko na-multiply itong, ano, ito na to. Hindi ko na-multiply ng 0.9. Ito yung nagamit ko. Kapag tinignan nyo, 520.4 divided by, sorry, ito yan eh, divided by 8. Lalabas yung 65 na nasa choices. So, hindi ko na sama to. Pero dapat kasama yan kasi we are being asked about the ultimate moment. I mean ultimate na factored load. Pag factored load, ko-compare mo sa design capacity na merong reduction factor. So ang tamang sagot talaga dito, 58.55. Okay? Pero nung lumabas ito sa board exam, no? Ang tanong lang diyan sa pangatlo, ano yung maximum uniform load the beam could support based on shear, no? Ini-specify na based on shear. Kaya ang sagot doon, ito,
Ito yung sagot. Okay? Kasi nakaspecify na based on shear. Pero sa ginawa ko kasi, hindi ko sinabi para i-check mo lahat. No? And pa pwede kasi mangyari na ganun naman yung scenario. I-check mo lahat. Okay? And that's our discussion and that's how we solve for this particular problem.